Na-try nyo na ba sa Century Tuna ang ganitong recipe? At kung hindi pa, tara't samahan nyo akong magluto nito. Hi mga langga, for today's video is magluluto naman tayo. O mga langga, ang ating lulutuin ngayon ay sobrang dali lang. Sobrang dali niya lang gawin at sobrang hindi kayo mahihirapan sa mga ingredients na gagamitin nyo nito. Kailangan nyo lang ng isang lata ng Century Tuna or dalawa, or nasa inyo na yan kung ilang Century Tuna ang gusto nyo. Basta Century Tuna lang ang kakailanganin natin. At ano din tayo ng isang carrots. Depende din yan sa inyo kung ilang perasong carrots. Kung isang lata yung lulutuin yung Century Tuna, ganun din karami na carrots ang inyong ilalagay. Pero depende pa rin yan sa inyo kung raramihan nyo na carrots para mas masustansya yung inyong recipe. So ayan, babalatan muna natin siya bago natin siya sa ating Century Tuna. Tapos maghiwa tayo ng bawang, lagyan din natin siya ng bawang at kahit kalahati lang ng bawang ang ilagay nyo. Tapos hiwain nyo lang ito ng pino para hindi naman siya sobrang laki tignan pag pinrito nyo na yung Century Tuna. Itong recipe na to mga langga ay isa sa mga naisip ko lang. Hindi ko alam kung saan ko galing to, basta naisip ko lang, bigla lang siyang pumasok sa aking isipan at yon, ginawa ko na siya agad. At hindi naman ako nasayang sa ingredients na aking ginamit dito kasi sobrang sarap naman talaga ang kinalabasan niya at nagustuhan din ng ate ko yung niluto ko. Tapos yung carrots mga langga, huwag natin siyang gayatin. Yadya din natin siya para mas pino pa ang kanyang kinalabasan. Kasi pag inano natin siya, ginayat-gayat, ay parang pag niluto natin siya, parang siya sa ating recipe. Kaya mas maganda talaga siyang yadya rin na lang. Kahit isang pirasong carrots ng mga langga, goods na yon. So ayan, ilagay na natin yung ating ginayat kanina na sibuyas. Tapos lagyan din natin siya ng harina. Depende din yan sa inyo kung ilang cups ang ilagay nyo na harina. Kasi yung sa akin 1/3 cup lang yung nilagay ko dyan. Tapos nilagyan ko din siya ng isang pirasong itlog, nilagyan ko siya ng paminta, asin at magic sarap. Yun lang naman ang kanyang ingredients mga langga, 'di ba? Sobrang dali lang hanapin at hindi pa siya sobrang mahal. Oo mga langga. Ang nagastos ko lang diyan is 150. Yes, 150 lang yung nagastos ko diyan kasi nga isang pirasong itlog, isang pirasong carrots at paminta at magic sarap lang. Tapos yung Century Tuna naman ay di naman siya gaano kamahalan talaga. So ayan, katapos ko ma-mix-mix yung mga ingredients ko mga langga at ready to cook na siya. Tapos magpapainit lang tayo sa kawali ng mantika bago natin siya lutuin. Yes mga langga, isprepetohin natin yung ating recipe na ginawa natin kanina. Prito lang siya, madali lang siya talaga langga. So ayan mga langga, nilagay ko na sa kawali at depende din yan sa inyo kung gaano kalaki yung lalagay niyo sa kawali. Nasa inyo na yan kung gaano kalaki or maliit lang ba. Basta sa recipe na yan mga langga, yung ginawa ko kanina is nakagawa ako ng 7 piraso ata yun. Oh yes, 7 piraso. Tapos pag na golden brown na siya, is pwede nyo na siyang baliktarin or hanguin pag na golden brown na siya. Kasi luto na yan mga langga. Promise mga langga, hindi kayo magsisisi kasi sobrang sarap niya talaga. Sobrang sarap niya, hindi kayo magsisip. Parang lasa siyang embutido, yun, ganun ang lasa niya. Masarap siya isaw-saw sa tuyo at suka. Promise mga langga, hindi kayo magsisisi pag ginawa nyo tong recipe na to. So hanggang dyan na lang mga langga. Thank you at sana magustuhan nyo ang aking recipe for today's video. Thank you at huwag nyo din pong kalimutan i-follow. Thank you mga langga. Mwah!